mga kabarangay. Yon. At hindi ako yun sa aking taniman po namin ng mani, mga kabarangay. Ano po? Alright. Naggagamas-gamas po uli kami dito sa taniman ng mani. Yan po yung mga nabunot naming damo kanina. Utay-utay magbunot ng damo. Yan, nandun po yung asawa ko. Ayun, kaputi. Tapos yan, ito po ang taniman namin ng mani, mga kabarangay. Medyo malalaki na po ang puno, medyo matataas-taas na. Yun nga lang mga kabarangay, tamo po naman ang lupa. Bitak-bitak na ang lupa. Kasi kulang na kulang po sa dilig at sa ulan. Hindi ko natetesting yung aking water pump para sa kinapos po ako sa hose. Yun mga kabarangay. At yung amin naman tanim na mais na puti lagkitan, mga kabarangay, ay bumubunga na, mga kabarangay. Yan po mga kabarangay. Yan, bumubunga na yung aming tanim na mais na puti. Ito po kabarangay, bunga na. Tapos sa ilalim po may tanim po yung kabarangay na mani. Ano po, mais po lang dito. Tapos nakasalit po yung mani. Ano po mga kabarangay. Ito po kasi hindi namin natamnan na mais. Kaya ito lang, natamnan po namin ng mais na puti. Puti po yan mga kabarangay. Malapit na. Siguro mga 2 linggo may laman na po ito mga kabarangay. Yan o, tango. Ano kalinis. Hindi po damo ang nasa gitna po ay mani mga kabarangay. Tapos mais din naman ang bunga ng ating mais na puti. Maliit, may malaki, may mataas, may mababa. Yan po. Mga mais po ito. Kulay lagkitan kung tawagin. White corn. Mais na puti, white corn mga barangay. Nga lang, tinagalog, in-English ko pa. Ito po ay pero matamis po ito. Ito talaga yung mais na puti. Yan po mga barangay. Tapos tahan ko naman ito ay nagbunot-bunot ng damo doon sa manyan, doon sa banda ron. Kasi asawa ko lang po nandito. Ano po, nagagamas-gamas nagbubunot-bunot ng damo. May bisita nga po pala kami ngayong hapon mga kabarangay. Nandito rin sa manian. Yan po si Lani. Istorya sa aking asawa. Po, asawa ko. Ayan. Bunod-bunod po ng damo. Na pwede itong kalabasa yung mga barangay yung kalabasa natin. Ito na lang po yung mga natitira ang kalabasa. Pwede pa. Tapos gagawing binhi din. Malaki nga ito kalabasa. Pwede pa po ito. Tapos yung buto gagawin naming binhi pa rin. Ito po talaga ganito lang po talaga kalalaki. Kasi ito po yung tawagin ay binumbilya, binote, yun yung tawag po doon mga barangay. Kaya po ganito lang po talaga ito kalalaki. Hindi na po ito maglalaki mga barangay. Ako sana magtututong sa ganung pananim na punta nga ako din sa ngayon, sabi ko yung upo po, wala na. Dito po nakatanim yung mga upo. Una. Wala na ho, tuyo na. Ating upong bilog. Kaya magtatanim po ulit ng panibago
Tamo, akala ko kagabi malakas po ang ulan, hindi rin po, ambon lang. Tuloy-tuyo pa rin po ang lupa. Hindi ho lakas agad ang tubig sa ilalim. Ano, ulan dis. Ano po? Ito po yung upong bilog. Gagawing binhi. Ayan. Diyan pa. Ayan, laki. Daming alitap-tap. Ayan po yung upong bilog, mga barangay. Tapos yun, maisan. Makulay, puti, malapit na. Makakaani na ang mais na puti. Hindi lang po yun karamihan. Yun, mga barangay. Gamas-gamas ulit at tatanim po kami ng panibagong gulayin. Upo, okra, talong, kalabasa. Yan po ang ating mga itatanim uli na panibagong itatanim, mga kabarangay. Tapos po ang barangay. Ito po yung ito naman po yung isa natin na ginagawang feeds, mga kabarangay. Yan po, hina po, ano po, kasi nga po mga kabarangay, inabot ng kulang-kulang nasa 3 linggong init, tapos umulan, tapos init na naman. Wala ho, hindi na makabawi ang mais. Ano po, hindi na ako hindi po ako kasi makapag-abono, mga barangay, nung maulan, ng sobrang init. Dahil po, pag hindi po nabasa ang lupa at nilagyan ko ng abono na hindi basa ang lupa, araw lang po ang makikinabang. Ano po, mga barangay, sinag lang po ng araw may kinabang ng ating pong inilagay na pataba sa atin pong mga mais. Ano po, kaya kailangan po medyo basa yung lupa pag talagang maglalagay ng abono ng pataba, para po makuha na agad ng puno ng mais yung pataba, ano po, para gumanda-ganda ang kanyang pamumunga. Ito po, nag-aantay pa rin po ako ng ulan kasi inihahabol ko nga po. Kagabi akala ko po lalakas ng ulan, ambon pa rin lang po, hindi ho nabasa ang lupa. Tama ka barangay, bitak pa rin ang lupa kasi nga po kulang sa ulan. Baka naman po makina, hindi ko mapa-start, papagawa pa. Para meron po kasi akong makina na di gasolina, mga kabarangay, at gamitin ko sana pangkuha ko ng tubig sa sapa para mapatubigan po itong maisan at saka po yung taniman naman saka sa gulayan ay hindi ko po mapa-start. Papakita ko po yun, bablog ko po sa inyo, mga kabarangay. Ano po, pag po bablog ko po yun pagka na-try ko na po uli. Hindi ko mapa-start, wala pang budget, pampagawa, mga kabarangay. Ano po, ito naman yung ating mga okra. Okra, may mauka na uling okra, mga kabarangay. Ayun, alright, mga kabarangay, ito malapit na September po, ani ng mais. Ano po, mga kabarangay, September, awan kung magkaano naman, kasi nga po hina ng puno, hina ng baba ng puno ng mais. Hindi po tayo makatsyempo ng magandang tamang-tamang panahon para sa pagtatanim po ng mais. Ano po, dito sa amin lugar, hindi ko naman po nila lahat sa ibang lugar kung ano po yung kanilang lugar doon, kasi doon may ulan, may init. Dito naman po, pag nakainit, diretso ang init. Pag nakaulan, diretso ang ulan. Ano po, mga kabarangay, hindi po makatsyempo. Sana ho'y makatsyempo naman sa susunod na maganda-gandang panahon. Ano? Di babawi tayo sa mani, mga barangay. Ano?
mani oh. Tamo po ang puno ng mani. Yan. Hanggang tuhod ko yan mga kabarangay. Puno po ng ating mani hanggang tuhod. Kagandahan lang po talaga mga kabarangay. Nami-maintain po namin yung linis ng ating taniman ng mani para pagbubunot hindi po madamo. Ano po mga barangay, hindi ho malago ang damo pagbubunot ng ating mani. Ano po mga barangay. Yan, pero malalago. Ito po yung pangalawang bulaklak na po ng mani. Yung unang vlog ko po na yung bulaklak, unang bulaklak. Ngayon po yan, pangalawang bulaklak na po yan. Pero yan po mga barangay, utay na po siya. Utay na po siyang nalaman. Yan mga barangay. Yoko, kaya ko po mga kabarangay, baka titingin sana ako ng laman pero maliliit pa. Yun mga barangay, magbubunot-bunot ulit ng ating mga damo, pero malinis po naman oh. Dami na kasi kami nabunot. Nga, pagkakatapos sa barangay ay diretso po sa taniman. Buulan ng baka, diretso sa taniman. Pagkatapos ano po, yun lang mga barangay, yun lang umiikot ang aking maghapon barangay. Pagkatapos syempre glilingkod barangay. Pagkatapos sa atin namang hanap buhay na taniman. Ano po, yun po mga barangay. Tingnan ko muna asawa ko, inaligo pa rin palang upo dito mga barangay. Natira isang upo pa, upong haba, upong puti. Ayun mga barangay, tamo na ulit sa asawa ko. Barangay, hindi na po nag-ulan na ako. Anong oras na ba? Ano yung Lani? Ha? Alright. Yun mga barangay, nakakita ko ng kape. Lumalanit. Kape. May paglanit sa balat. Mga barangay. Ano? Lani? Nalanit nga. Ano yun? Mainit. Mainit pa ka. Mainit yung kape. Yun mga barangay. Tutulungan ko muna asawa ko. Ay, yan. Yan. Tayo na rin po namin natapos ito. Yan. Tayo na rin natapos. Isa, ayan. Hindi pa malinis na. Malinis na. Sakit sa alay. Mga barangay. At dilim na. Mga barangay siguro mga alas 6 na. Lubog na po ang araw mga barangay. Walang araw, maliwanag lang ang cellphone ko pero lubog na po ang araw. Yun po yung bundok ng Balahaw kaya padilim na. Ayos, okay na po. Ayun mga barangay, magandang hapon po at God bless po sa inyo pong lahat. At sa lahat po ng mga papasok sa trabaho, mag-ingat po kayo ngayong panggabi na trabaho. Mag-ingat po kayo mga barangay. At sa mga lalabas galing trabaho, mag-ingat po kayo pag-uwi sa inyong mga tahanan mga barangay. At sa lahat po na may kaarawan ngayong araw nito mga barangay, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. God bless po mga barangay. Salamat po.